Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, nandito tayo para mag-reaction sa vlog ni Kalingap Hana. Ito po ay yung panayam niya kay Grace nung araw na pagpapatol po kay Kuya Bal. Ano po? At ito rin yung araw kung saan ay ikakasal itong si Kalingap JJ at Kakay. Ano po? Napakasakit talaga itong ginawang ito na pagpapatulpo kay Kuya Bal dahil itinaon talaga nakasal ni Kalingap JJ at ni Kakay. Ano po? At ang ating re-reactionan po dito ay yung magiging sagot ni Kalingap Grace kay Hana. Ano po? Kung ano yung kanyang naramdaman nung time na yun. Ano po? Ito po. Start na po tayo. Ayun, so yun, parang si Kuya is, naisip niya talaga kasi gano'n sa mga nangyayari. Tapos si Papa naman is, feeling ko naman parang wala naman kay Papa kasi, wala naman siya ginagawa na masama. Siyempre, kahit papaano naka-apekto rin ito kay Kuya Bal. Ano guys, dahil ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, tinaon na kasal nitong anak niya na pangalawa. 'Di ba? Kahit papaano ay naapektuhan si Kuya Bal diyan. Siguro hindi lang nila napapansin pero talagang ay nako. Pero sa mga nangyayari ngayon sa Kalingap, na ilang beses na rin naman nangyayari yung mga ganito na may mga natutulungan tayo na wawakwak. Anong mga realizations? Ang realization ko is yung mga hindi agad napapahalagan yung mga ibigay na tulong. Parang inisip agad nila na ay, ganito ako, may ganyan ako, kaya ko lang sa'yo. Ayun. Yun ang pakiramdam ni Grace diyan sa nangyayari. Parang nagkaroon lang ng mga kakampi or natulungan na ng ayos ng Kalingap talagang parang sinabi ni Grace dito na nagkaroon lang ng tulong ay parang inisip na nung natulungan na kaya na nila yung kanilang sarili kaya na nilang lumaban kumbaga. Ang hirap, speaking of Papa, ayun si Kuya Bal. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi na kaya lang daw ni Kalingap Rob or ni Kuya Bal binablog or tumutulong sila sa mga beneficiaries kasi may kapalit? Ano kapalit? Dahil kumikita naman din daw sila, pero kung hindi sila kumikita, hindi din daw nila iba-vlog yun. Oo, kumikita sila, pero sila rin naman nakikinabang ganun. Yes, oo. Yung ikinikita naman ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal ay itinutulong din sa ibang mga beneficiary. Kaya wala din yung kinikita nila Kuya Bal diyan. Guys, kung may matira man ay siyempre para sa pamilya, 'di ba? At saka lahat naman ng kinikita nila, tinutulong nila. Wala naman sila nabubulsa Tita Edna. Ay, tita. Ayan, naputol po ang aming usapan ni Grace. So, ayun nga. Ano ang mga message mo or gusto mong sabihin sa mga natitira pang beneficiaries ng Kalingap? Ayun guys, ito yung parang advice ni Grace sa mga beneficiary ni Kalingap Rob. Guys, ito po, pakinggan po natin. Ang sabi ko lang is, stay humble pa rin kahit anong nangyari din. Lalo na syempre doon sa mga angels. Syempre ako yung nanguna sa kanya. Yun yung kauna-unahan talaga. Maging humble palagi. Guys, huwag maging mayabang, huwag maging mataas kung sasabi na natin na okay na yung kanilang buhay ay maging humble pa rin guys.
Yung parang huwag silang magbabago, kumbaga, di ba? Hindi ko na-expect na may gagawin talaga na ako din. Tapos, palagaan nila kung ano meron sila. Si Kalinga Pedro, kamusta? Kasi syempre, sobrang laki na epekto nito din kay Kalinga Pedro. Actually, sa lahat naman. Pero syempre, si Kalinga Pedro ang pinapaksakan ng lahat. So, kamusta naman sa tingin mo? Kasi nakikita mo pa lang kay Kuya Edu, stress talaga siya. Oo nga, kanina nga pagpasok. Parang hindi na-expect din na nangyayari. Hindi niya, dara siya sa pagpasok. Ayun, dito natin nalaman na talagang na-stress na rin si Kalingap Edo sa mga nangyayari. Guys, sino ba namang hindi ma-stress ay halos siya na mismo yung sinisisi sa lahat ng mga nangyayari. Guys, dahil si Kalingap Edo daw talaga yung pinagmulan ng lahat. Yun ang sinasabi nila. Guys, kaya siguro si Kalingap Edo ay parang dinidibdib niya yan, yung mga nangyaring yan, guys. Kaya medyo na-stress na rin itong si Kalingap Edo. Guys, kawawa talaga. Mawawala ng sisira na. Kita mo naman sa itsura na sobrang stress siya. And anong gusto mong sabihin sa mga reactors na yung iba, syempre, bumabaliktad na din or parang nawala na din sa kanila. Nasa kanila, kung gano'n ang gagawin nila kay Papa. Kasi depende na lang muna sa tao. May kanya-kanya na talaga tayo. Hindi natin masasasi yung tao kung gano'n kasi kung ano yung baga natin sabon lang naman, views, gano'n. Pero kung sa personalan, kung babaliktad sila, dumiretso na sila. Wala silang kasi yes, oo. Dapat yung mga bumaligtad na yan, wag na silang bumalik. Pangatawanan na nila na wala sila sa Kalingap. Dahil yung iba guys, 'di ba? Alam natin 'yan na pag wala ng mga problemang ganyan ay papasok pa rin sa Kalingap. Ay itong si Kuya Bal ay hindi maalam 'yan na humindi, 'di ba? Kaya tanggap lang ng tanggap siya sa mga ganyan. Iba talaga kapag sobrang mabait parang inaabuso talaga, 'di ba? Hindi naman Kaya tama itong sinabi ni Grace na kapag bumaligtad ay dumiretso na sila ng baligtad. Guys, wag na silang babalik. Si Papa yung nahihirapan. So, syempre alam naman natin na close din kayo ni Biancy. So, meron ka bang gustong sabihin sa kanya or if mapanood man niya to, ano yung message mo kay Biancy? Syempre si Biancy nahihirapan din siya ngayon sa sitwasyon. I'm sure naiipit siya. Hindi lang siya naiipit ako kasi syempre parang family na din nila sa kanila. Kaya parang nahihirapan ako mag-balance. Kung ano ba kung gagawin ko, ano nangyari ko kapag siya na ako. Kaya parang ako yung naiipit talaga kasi wala akong nakikita sa kanila. So ngayon, nalaman ko na yun nga, natuloy yung kung ano man yung asahan. Galit ako. Ayun guys, yun yung naramdaman ni Grace talaga ng time na yan, talagang nagalit siya. 'Di ba? Sino ba namang hindi magagalit niyan, guys? Siguro sunod-sunod na ang pagpapayo nitong si Grace. Siguro ay feeling niya hindi siya pinakinggan kasi nga ayan natuloy, 'di ba guys? Siguro pinapayuhan ni Grace yan kasi best friend nga sila, 'di ba? At ayun, parang napahiya siya dahil itinuloy pa rin yung pagpapatulpo kay Kuya Bal guys. At sa araw pang yan na dapat ay magsasaya si Kuya Bal at pati na rin tong si Grace ay hindi guys naging stress sa kanila ang nangyari na yan guys.
Totoo lang. Ganda. Kasi syempre, At hindi naman natin masisisi si Grace nga, 'di ba? Na magalit talaga dahil papa na niya eh yung inireklamo kay Tulfo, 'di ba? sa ako na ano ko sila, masasadyan ko sila. Para bang ma-advise ako man lang na huwag, ganyan. Siyempre, isip ko din yung kapakanan nila. Ang ganun. Ang sabi ko sa kanya, sige, ikaw bahala kung ano gusto niyang gawin. Basta akin. Halika. Nandiyan ka pa din na lang. And anong message mo, Grace, sa mga nananatiling sumusuport? Mabait din nitong si Grace, ano, yun pala yung sinabi niya kay Ving, yun, ano, yung nagpa-Tulfo, ano, na kung ano yung, gusto gawin niya, no? Pero nandyan din siya, ano, nandyan lang siya sa, basta andyan lang si Grace, di ba? Pero, siguro hindi inaasahan ni Grace talaga na yun talaga yung mangyayari, na matutuloy yung pagpapatulpo. 'Di ba? Kaya nakapagsalita siya na galit siya. 'Di ba, guys? Pagkaan pumuprotekta sa Kalinga. Lalong-lalo na kay Kalinga Prab and kay Kuya Bal. Sa mga patuloy naman po sumusuporta sa Kalinga. Thank you so much sa pag-i-stay niya kahit sa mga Kalinga yan. Kahit maraming struggle, syempre hindi mawawala yung bashing, ano pa rin. Thank you so much. And message syempre kay Kalinga Prab, pampalakas ng loob sa mga nangyayari ngayon kasi I'm sure stress na si Kalinga Prab. Thank you sa magpakapasal na alam ko lang nangyayari niya kasi lahat na ihandod niya. Lahat na ihandod niya kaya alam ko pa. Thank you so much, Grace. Tama na. Nakikita ko na ang iyong mata. Sige na, magliwaliw ka na. At ayun guys, talagang yun lang yung nasabi ni Grace diyan, talagang nagalit siya. Guys, galit siya talaga sa nangyari. Siguro naman kahit sino nga nasa katayuan ni Grace, guys, ay talagang ganun din yung yung mapi-feel, 'di ba? At ayun guys, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Kalingap Hana. Guys, at nalaman natin kung ano yung naramdaman ni Grace, At dito rin natin nalaman yung totoong nararamdaman ni Kalingap Edo. Guys, talagang na-stress din siya. Sabi nitong si Kalingap Jessa. Guys, at kitang-kita daw na medyo na-stress din itong si Kalingap Edo. Ayun, 'di ba guys, napaka naman yung nangyaring yan dahil dapat ay magsasaya silang lahat ay talagang napuno ng tension, ng pagka-stress, pangamba, guys, dahil sa nangyayari nga na yan. Ayun, hanggang dito na lamang po hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.